Okay, Tikasi, ready ka na ba? Start na natin, Tikasi. Sorry na busy ako sa work ko. So, saan na ba tayo? Baksa si Maria Iberhen. Yes, si Maria Iberhen. Kasi, pag sasabihin mo, ang sinabi niya sa anghel, since I didn't know man, wala siyang nakikilalang lalaki. So, itong mga anak ng ahas, anak ng Diablo, siyempre gagawa talaga yan ng paraan para manira kay Maria. Kasi anak sila ng Diablo sa una pa lang. Sino ba yung babae sa Genesis 3:15? I will put enmity between woman and the woman's seed and the serpent's seed. Sino ba ang anak ng babae? E di si Kristo. Itong mga anak ng Diablo, syempre, sisiraan ang nanay ng anak ng Diyos. Sino pa naman mag-aaway? Di naman ang totoong simbahan at ang simbahan ng mga Antichrist na wala sa kanila ang Espiritu Santo. Ang Espiritu ng Tonto nandyan sa kanila. I-claim nila na sila ang totoong simbahan pero wala naman silang patunay, wala naman silang succession. Gawa-gawa lang naman eh. Claim nyo lang yan. INC, kultong manalo. Kaya tinawag kayo ni James White na kulto eh. So, mabalik tayo sa paksa. Is it Mary is a virgin? Yes, she is a virgin. How can it be that a woman become unvirgin? So, kailangan talaga may lalaking gagalaw. So, may gumalaw ba kay Maria? Di ba wala? Since I did not know men. At nagpapatuto yan sa 1 Luke verse 35. And the Holy Spirit will overshadow you, and the power of the Most High will bestow upon you. And you will bear a child of God, the Son of God. Tama ba ako? Mali. Yun lang po, nasusunog na yung niloto ko. Thank you, Bewerista. Okay, salamat, Tikasi. So, ang paksa natin ang ating Birhen Maria ba ay nasa langit na? Request topic yan ni Kuya James. Next na natin si Kuya Robin. Okay, maraming salamat po sa inyo. Una, pag-aralan po natin yung Maria ng Biblia. Ang Maria ng Biblia, ina ng Diyos. Sabi nila ng mga Katoliko. Si Maria po, ina ng Panginoong Jesucristo, at si Maria, ang ipinagdadala niya ay tao. Kaya, ina ng Panginoong Jesucristo. Ibang-iba po yung Maria na ngayon na ginagawa ng Katoliko. Ano po ang isang sample? Aral Katoliko, sinabi ng isang pare, si Santa Maria ay ang ating tagapamagitan lalong makapangyarihan sa kanyang anak na si Jesucristo. Saan sa Biblia ito? Mga kababayan po naming Katoliko, saan sa Biblia ito? Saan sa Biblia si Maria umakyat sa langit? Sige nga po, yung concept na, Maria, aakyat ka sa langit dahil ikaw ay ina ng Diyos. Taran! Ganun ba yan? Pakinggan ninyo ang kahulugan po na sinasabi ni David na nakasulat sa Biblia. Mga kababayan, malinaw na hindi tinutukoy ni David ang kanyang sarili dahil ang ating ninunong si David ay namatay at inilibing. Si David po namatay, inilibing, at hanggang ngayon ay alam natin kung nasaan siya. Nasa libingan, wala sa langit. Baka naman hindi banal si David. Mas banal ba si Maria? Hindi si David ang inatasan sa langit, pero sinabi niya, nagsalita ang Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka rito sa kanan ko hanggang sa mapasuko ko sa iyo ang mga kaaway, at siya'y maupo sa kanan ko. Si David ay banal. Maliwanag po si David ay banal pero hindi po siya umakyat kailanman sa langit.
Kaya si Maria po, nabubulok pa ang kanyang bangkay hanggang ngayon sa libingan. Para nyo mapatunayan, gagawa kayo ng mga history nyo na kayo-kayo lang ang nakaalam. Ano sabi sa Biblia? Meron pang nagsalita, palsus in uno, palsus in omnibus. O ito para sa'yo, palso. Mag-ingat kayo nang hindi kayo madala ng walang kabuluhang pandayang filosofiya. Palsus-palsus ka pa, pandaraya naman yung filosofiya mo. Yan bang filosofiya mo angkop sa Biblia? Paano ko mapatunayan ko ang gawa 2.39 ay propesiya? Sapagkat si Apostol Pedro, kung nasaan siya at sino yung tinutukoy niya. Yon, salamat kay Robin. So, ikaw naman, Uncle Jordex, ang ating Birhen Maria ba ay nasa langit na? Aray, aray ko. So nakita niyo. Nasa langit talaga yung inang birhen. Kasi pag sabihin natin na wala sa langit yung inang birhen natin, parang na lang natin sinabi na pati yung anak niya wala sa langit. Kasi bakit? Bakit? Kasi yung anak andun sa langit, yung ina wala sa langit. Payag kayo nun mga INC. Mga INC, buksan nyo yung isip nyo. Payag kayo na ang ina ng iyong kinikilalang Panginoon nagligtas sa buong mundo. Niligtas pati yung mga loko-loko gaya ng mga, alam nyo na kung sino yung mga loko-loko. Tapos yung ina niya, hindi niya kayang iligtas, hindi niya kayang pagyatin sa langit. Ano yung pagkakilala niyo pala kay Kristo? Parang si Muhammad? Na mala Muhammad? So ngayon magtalata tayo. Revelation chapter 11 verse 19. Nakita ko yung bagong tipan sa langit. Revelation chapter 12. Isang babaeng naramtan ng araw, may koronang 12 bituin at buntis ito. So sino ba yung babae? Siyempre, Mateo sinasabi ni Kristo, huwag mo kong pangunahan babae. So sino yung nagbuntis? Yung ina niya. So sino yung tinatawag na babae? Si Maria. So sinabi pa ni Kristo doon sa Kalbaryo, krus ng Kalbaryo, woman, behold your son. Ruben, behold your mother, Ruben. Yan sinabi. Kung kayo man ay isang apostolis disipulo, nung sinabi ni Kristo sa kanyang disipulo, behold your mother. Ina nyo ba si Maria? Itanong nyo yan sa isipan ninyo. Nasa Biblia yan, huwag nyo yung pamalian. Behold your mother, sabi niya doon sa kanyang disipulo. Ngayon, Ruben, ina mo ba si Maria? Payag ka ba yung ina mo wala sa langit, Ruben? Diba? Nakita mo na, bro, Ruben? So, ganyan sana ka mag-isip, bro, kasi yan, Biblia yan. Malinaw doon, behold your mother. Disciple ang kinausap. Kung payag ka na disipulo ka ni Kristo, syempre ina mo si Maria. Kung hindi ka disipulo ni Kristo, wag mo nang sabihin na ina mo si Maria. At wag mo nang sabihin na rin na kapatid mo si Kristo. Bawiin mo na yan ngayon. So, mula ngayon, wag nyo nang sabihin na kapatid nyo si Kristo kasi hindi nyo ina si Maria. Thank you. Yun, salamat Uncle. So ayun, nasasagot ang tanong ni Kuya James sa kanya ni-request na paksa. So ang next na natin ay si Kuya Nancy. Dapat pa bang pag-usapan ng patungkol sa bagay na yan? Kung katotohanan talaga ang gusto nyo. Talagang wala naman talagang mababasa sa Biblia, letra por letra o kahit pahayag man lang na may babaeng nakaakyat. Kasi hindi naman talaga nakaakyat si Maria sa langit Mababasa yan sa mga sulat ng mga pari sa kanilang mga aklat. Pero sa Biblia, gusto ko sanang magbuklat kasi wala walang mababasa Di ba? Si Kristo. At sasabi pa kanina, payag ka ba na ang iyong ina
Nasa langit ka, yung ina hindi. Wala sa langit. Talaga naman, kung nasusulat lang sa banal na katotohanan, sasampalatayanan namin eh. Pero wala eh. Sayang ang oras. Hindi naman natin kailangan pagtalunan yan. Kung si Kristo sana, na kung siya ay nasa langit o hindi, eh yun. Walang nakasulat sa Biblia. Binasa mo kanina mga artikulo, mga ano na wala ka rin napatunayan. Akalain nyo, pati si Maria, hindi niya alam na nasa langit na. Si David nga pinalan ng Diyos, pero nasa libingan. Di ba? Wala sa langit. Banal yun si Maria. Di ba? Itinuturo ng Iglesia Katolika na nasa langit. Ang totoo, hindi lang si Maria, pati ang iba pa daw na banal na tinatawag nasa langit na maaari maging tagapamagitan. Di pa sila nagkasya dun sa Timoteo 2:5 na iisa lang ang tagapamagitan. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Hindi pa sila nasapatan, pati yung mga pari. Maaaring makapamagitan, kaya may kumpisal. Talaga bang nasa Biblia na pati mga pari? Hindi. Si David nagkumpisal sa Diyos direkta. Hindi sa kung kanino-kanino. At iisa lang ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Kristo Jesus. Yun ang pananampalatayang tinanggap namin mula sa Biblia. Nonsense! Yan, next na natin si Kuya Be With Me. Ang ating Virgin Maria ba ay nasa langit na. Hey, Be With Me. Konakus. Salamat, brother. No? Pansinin lang natin sinabi ni Nonsense, no? Nonsense talaga na si David daw ay namatay, hindi daw umakyat sa langit at hindi nga raw nabuhay. Bakit daw si Maria nabuhay? So, ganun pala ang Diyos ng mga INC, no? Na parang hindi marunong tumupad sa pangako at hindi tunay na Diyos ang Diyos nila. Ano ba sabi ng Diyos sa Biblia? Sabi sa Lucas chapter 20 verse 38, no? Ang Diyos ay Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay. Ito ay sapagkat ang lahat ay nabubuhay sa Kanya. Therefore, kahit si David, sabi nga ni Nancy, ay isa raw banal na namatay. So, banal pala na namatay sa Panginoong Diyos, siya ay nabubuhay. Na doon siya ngayon sa langit, nabubuhay kapiling ng Diyos. Ikaw na ang may sabi na si David ay banal ng Diyos, hindi hayaan ng Diyos ang kanyang mga banal, ang kanyang mga lingkod na nandito lang sa lupa. No? Hindi kasi naman kagaya ni Felix Manalo si David. Magkaiba sila. Ang pagiging sugo ni David, ng pagiging banal niya, ay may katibayan. No? Letra por letra, mababasa yan sa Biblia. Hindi kagaya nung kay Felix Manalo, nagawa-gawa lang ng inyong magasin na pasugo. Aral ng si Maria ay nasa langit, handa niya pababayaan ng kanyang ina magdusa rito sa lupa. Maaring ang mga huwad na propet, ng mga bulaang na propeta o bula ng mga ngaral na kagaya ni Felix Manalo, pababayaan talaga ng Diyos dito yan. Baka hindi lang dito sa lupa, maging sa ilalim ng lupa pa. Doon ipatapon
yan. Pero ang kanyang ina na talagang matuwid at unang tumaling mga ay tiyak na naroon kasama ng Diyos si Maria. Hindi siya kailanman iiwan ng ating Panginoong Jesucristo bilang ina na tumayong ina rin. Yun, salamat sa iyo, Kuya Paul. Kayo na po, Apostol Pablo. Oo. Ang dami na siguro binigay na talata ng mga kapatid ko, pero malinaw naman, di ba? Si Maria ay kinalulugdan ng Diyos, no? Kung si Enoch ay kinalulugdan ng Diyos, mababasa sa Genesis 5:24, siya ay namuhay kasama ng Diyos, di ba? At si Kristo ang tinatawag na Emmanuel, ang Diyos na sumasa atin. Ibig sabihin, kasama ni Maria si Emmanuel o si Kristo, no? Ang Diyos na kasama nila. Malinaw na malinaw kung si Enoch, no, ay hindi ka ano-ano ng Diyos, di ba? Samantalang si Maria ay talagang ang Diyos na nagkatawang tao ay nagsimula sa kanyang womb, di ba? At Lucas 1:33 hanggang 35, di ba? Yung ibibigay na kaharian ay ang trono ni David. Sa trono ni David, or in Davidic tradition, si Solomon, yung reyna na pinaupo ni Solomon, walang iba yung kanyang ina. Dahil si Solomon ay tagapagmana din ng Davidic kingdom. But Solomon is a prefigure in the Old Testament. Pero hindi ito naintindihan ng mga kapatid nating mga hindi anak ng babae na tinutukoy sa Genesis 3:15. Malinaw na malinaw, di ba? So, Revelation 11, Revelation 12, di ba? Ito yung babae na tinutukoy, no? Na nasa nakikita. Revelation 12, basahin natin ang Revelation 12. Malinaw na malinaw yung pahayag na ito ay tumutukoy talaga sa babae na si Maria. Kasunod nito ay lumitaw sa langit ang isang kakaibang palatandaan, isang babaeng nadaramtan ng araw at nakatungtong sa buwan, at ang ulo ay may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napapasigaw siya dahil sa matinding hirap. Dito naman sa 4, kinalalgad ng kanyang buntot, buntot ng dragon, ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit, inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos tumayo ang dragon sa paanan ng babaeng malapit na manganak upang lamunin ang sanggol. Sa sandaling ito isilang ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki na nakatakdang maghari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng tungkod na bakal. Ito yung tinutukoy sa awit, no? 2:9, na maghahari siya sa pamamagitan ng tungkod na bakal. Yun, okay. So, ikaw naman, Kuya James. Total, ikaw may request yan. Ano sagot mo sa nirequest mong paksa? Okay, maayong gabi day pag-usab sa tanan, no? Unta nakakaunatang kitang tanan, kapayapaan muli ang sa inyo. So, yung tanong dyan, ang ating Birhing Maria ba ay nasa langit na? So, yung ginagamit nilang talata is Apokalipsis yata yun, o pahayag, na may binanggit doon na babae manganganak, si Maria na daw kaagad yun. Unang-una, wala naman dun sa mga nagpahayag, no, sa mga Katoliko. Wala akong narinig na sinabing Maria. Wala akong narinig. Ang narinig ko lang sa mga nagpahayag, binigyan ng pangalan yung babaeng manganganak. Yun lang yung narinig ko. Pero yung nabasang talata na si Maria yun, wala. Parang nahihinaan ako sa explanation or
ano, baka meron pang mas magaling dyan. Yung talagang mabasa talaga ba na si Maria nasa langit? Hindi yung may mabasa lang na babae, manganganak, si Maria na kaagad. Mali naman yun. Natawa ako doon sa binasa nung last na nagsalita. Yung anak daw ng babae kakainin ng dragon. Sorry. Sorry. No, kaya ay naguluhan ako. Paano si Maria kinain ng dragon yung anak? Sorry. Tsaka maghihintay ulit ako kung sino pa yung magpapahayag na mabasa natin na si Maria talaga inakyat sa langit. Kasi ang pagkakaalam ko, pari lang yung nag-akyat kay Maria sa langit eh. Alam natin na ang mga pari walang kakayahan magpaakyat sa langit. Sapagkat yung mga pari, tao lang din na katulad natin. Walang kakayahan ng pari. Oh. Tsaka yung pagdarasal nyo na Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo dito sa lupa. Santa Maria, Ina ng Diyos, pambihirang dasal yan. Ang Diyos may anak, hindi ang tao ang lumikha sa Diyos. Ang Diyos ang lumikha sa tao tapos ipapanganak, nagkaroon ng ina ang Diyos, pambihira. Yun, shoutout sa ating 63,000 viewers. So last na magsasalita si antagonist. After nito magtatanungan tayo. Thank you. So, in every general rule, there is an exemption. May general rule kasi na wala pang tao sa langit. Pero may mga exemption si Enoch. Magbasa tayo sa Enoch. Sa Genesis. 300 taon pang nabuhay si Enoch na kasama ng Diyos at nagkaroon ng iba pang mga anak. Umabot siya ng 365 taon. At sa buong panahon iyon ay namuhay siyang kasama ng Diyos. Pagkatapos, nawala siya sapagkat kinuha siya ng Diyos. Ay, hindi namatay si Enoch eh. Makyat diretso sa langit ngayon. Magbasa tayo ng Lucas. Sabi ni Jesus sa magnanakaw, wait, malabo. Yan. Sumagot si Jesus. Sinabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Ngayon, sa English nito, you will be with today. Today you will be with me in paradise. Sumagot si Jesus sa magnanakaw, ngayong araw na to, isasama kita sa paraiso. Tanong, sino yung nasa paraiso? Si Maria o ang magnanakaw? Sumagot si Jesus, ay sorry mama, kasi ang nakasulat ang magnanakaw lang eh. Diyan ka muna sa libingan kasi nga hindi ka nakasulat eh. Sorry talaga mama. Mas buti pang magnanakaw na sa langit kasi nakasulat eh. Ano klaseng kabubuhan yan? Walang common sense, walang logic. Magbasa kayo na si Maria inakyat sa langit. Sige. Walang talata, litra por litra na si Maria inakyat sa langit. Pero, Jordex, Kasi, Brother Paul, ang tanong, sino yung nasa langit? Ang magnanakaw na hindi man lang kadugo ni Kristo? Ang magnanakaw kasi nabasa eh. Si Maria, kadugo ni Kristo, inihanda ng Diyos na magsisilang ng tagapagligtas kung anong dugo ang nasa kay Jesus kay Maria. Dinalaw ng anghel. Blessed are you among women. Ngayon, ang magnanakaw nasa langit siya hindi kasi walang nabasa. Isa namang kagaguhan yan. Sasabihin ni Kristo, Mama, ito lang munang mananakaw nasa langit kasi nabasa sa Lucas eh. Ito lang munang isasama ko sa paraiso, Mama ha. Kasi nabasa eh. Ikaw mama, wala kang nabasa, diyan ka muna sa lupa. Kahit dinalaw ka pa ng anghel, kahit hinulaan ka pa ni Isaias, kahit ikaw pa yung inilaan ng Diyos na magsilang sa akin, wala kang nabasa eh. Pero itong magnanakaw, nasa langit eh.
Nabasa eh, anong klaseng argumento, litra por litra. Oo.